speaking of that, ah, eto pala ang source. Ito pala ang source na nagsasabing, merong police report na nagtuturo kay Ma'am Lisa bilang suspect kasama persons of interest, kasama ni Tantuco sa isang hotel, sa isang lugar habang nagco-cocaine. Yan ang sabi ng mga DDS. Ngayon napatunayan na peke yung nasabing police report na yan. So eto ngayon ang sabi ni Bobby Tiglao. So what was FL doing while Tantoco has banned? Hindi yan yung unang version ninyo. Nakita naman natin sa mga postings, nakita naman natin sa mga write-ups, nakita naman natin sa mga video, na pinatunayan yan ng Presidential Communications Office na habang sa oras at panahon ng namatay o di kaya ay natuklasan ng bangka ni Tantoco, ay si FL Lisa ay merong event na dinaluhan. So malayo yung sinasabi ng mga DDS na magkasama sila. Did Beverly Hills Police inadvertently disclose a cover-up? Wow! Akala ko ba totoo yung sinabi mong pinalabas mong police report? Eh bakit ngayon may covering up na Tiglaw? Teka, kayong mga dilaw, tao nyo to o tao ni Digong? Kaya, sinong may pakawala kay Tiglaw? Dilaw o Duterte? Hindi, wag tayong maglokohan rito. Kaninong tao 'to Siglaw? Duterte o Dilaw? Hindi kayo nagpapanggap lang si Tiglaw na Duterte pero Dilaw ang may pakawalan nito? Tanong ko lang. Isip-isip, isip-isip. Ha? Ngayon nag-iiba na yung, tirada ni Tiglaw, eh, 'no? Eto maganda rito. May mga pinapangalanan silang mga pangalan ng mga pulis. Eh, we'll see. Basta sa'kin, debunk is debunk. Napatunayan sinungaling, ang always sinungaling. Malinaw dito sa sinabi niya nito na nakatanggap siya via Viber, this photo of a Beverly Hills Police Record Supervisor reporting on Mr. Tantocos death. Who are you? Para pagbigyan ng ganyan. Yun pala, natuklasan na puro kapekehan. Eh sana i-demanda din ito ng Beverly Hills Police Department kasi meron silang merong ipinalabas dito si Bobby Tiglao na mga muka, mga pangalan ng mga pulis ng Beverly Hills, no? Eh sana matignan ito para kasuhan din ng gagong ito. Eh yun yata ang mangyayari. Ha? Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga pinapaniwalaan niyo mga write-ups mga kapatid, lalong-lalo na mga DDS, walang gagawing matino yang mga yan. Sabi ko, eh ngayon, hugas kamay ang gago. Pati yung mga DDS, mga vloggers, hugas kamay na din. Na wala daw silang kinalaman. Ganyan magagaling eh. Pag una, tapang-tapangan. Pero pag nagkabukuhan, inosente kami. Wala kaming kasalanan. Parang yung mga parang yung mga resource person dati sa Tricom. 'Di ba? Umamin na silang fake news. Sorry na, fake news kami. Pero ngayon, buo na naman. Putang ina, may pondo na naman. May pera naman, makakapal na naman ang mukha. Ganyan talaga nangyari pag pera. Pakapalan na lang ang mukha. Kung ako yan, ang ina, lunod na ako sa kahihiyan. Baka magpatiwakal pa ako. Pero yung mga vlogger na yan, mga patay gutom, sina Lopez, Trixie, Aaron, MJ, mga patay gutom yung mga yan. Pati kasinungalingan, kinakain na. Pinapakain sa pamilya. Bakit ka mo? Madali lang eh. Hindi ka na magbabanat ng buto. Pakapalalam mukha mo. Hasain mo lang yung dila mo, okay na. Oh. Ang tanong ko, may grasya ba? May grasya ba napupunta sa pamilya mo? May bigat-bigat. Diba? Joseph Bangog, hello. Kaya dito nade-debunk yun. Dapat kasi kasuhan. Yun baka abutin pa tayo ng case building matapos na yung termino ni BBM. Case building man rin. Yun lang. Diba? 194 po tayo ngayon. Shoutout. Please don't forget to like,